Welcome ulit dito sa virtual na classroom natin. No? So itong sample problem na to is just actually continuation siya ng previous na sample problem natin ng simple curves. So ito yung previous na sample problem natin. Hanapin nyo lang dito sa playlist natin sa curves and earthworks. Ito yun, may given na 60 degrees na angle of intersection, tapos may radius, tapos pinapahanap sa atin yung mga required na dimensions na to. So for this sample problem, yung solve natin for this video, dinagdagan lang natin siya ng additional na required, which is the area of the fillet of the curve. Minsan kasi parang na-off guard yung mga students kapag yun, dinagdagan na natin ng additional na requirement na area, lalo na pag nasasanay na mag-solve na lagi ng mga dimensions na, like tangent, or radius, or E or M, ganun, no? Tapos pag meron ng sample problem na may area na na-involved, so medyo hindi na alam kung paano, no? Although meron namang mga students din na yun, nakukuha na naalala nila yung mga equations or formula ng mga areas. Pero pwede lang din naman na mano-mano lang yung paggagawa. So yun yung ituturo natin, yung mano-mano lang. So pag yun, meron ng I, tapos may radius which is 300 meters. So ilagay na lang natin dito. Tapos meron ding tangent, which is yun, computed na siya nung last time, which is 173.21 meters. Okay? So isulat na lang kaya natin ng maayos, no? So this one tangent is equivalent to 173.21 meters. So ito yun, yung line na yan. Okay? So pinapanap sa atin dito yung area. So ito yung shaded na area. Ito yung fillet of the curve. Okay? So basically parang spandrel. So yun, hindi naman natin laging kabisado yung area ng spandrel. So ito yung gagawin natin, no? Gagawin natin siyang dalawang areas. So meron tayong dalawang triangles dito kasi 90 degrees naman to, no? Ito 90 degrees yan kasi tangent at radius to rin 90 degrees. Tapos equal lang yung dalawang areas na yan. So si area 1 at si area 2 equal lang yan. Triangular na area yan. Tapos meron tayong area nung sector ba tawag dito, no? Yung part ng circle. Okay? So parang gagawin natin, lagyan ko lang ng color red na lang siguro, no? Kukunin natin yung area ng buong yan, yung parang diamond na yan. Tapos isasubtract natin yung area ng sector ng circle. Okay? So balik lang natin para medyo mas malinis, no? Ito yung area na to, no? So dalawa. So first, yung area natin na fillet, lalagyan na lang natin ng F. AF is equivalent to dalawang area ng triangles minus area ng sector. Parang gano'n, no? So, yung area ng triangles, 1/2 BH lang yan, no? So, dalawang 1/2. Base natin is radius, tapos height natin is tangent kasi triangle yan, no? Itong triangle na to, no? So, we have radius times tangent. Dalawa yan, no? Tapos, yung area naman ng sector, alam natin na ang area ng circle is pi r squared, no? Tapos kung kukunin mo lang yung area ng sector, so i-ratio mo lang yung angle na yan, dun sa buong area ng circle. So pag ratio, theta over 360. Okay? Tapos yun yung kunwari, kung ito yung circle, oops, mali. Ito yung center niya, ito yung sector mo, ito yung theta. Ganyan, no? So, i-ratio mo lang. So, kung kukunin mo yung buong area ng circle, so magiging 360 yan, no? 360 over 360, so mariretain mo yung pi r squared. Okay? So, in this case, meron kang pi r squared para sa buong circle, tapos yung ratio ng I over 360. Kasi I yung angle dito, no? Yung parang sector mo. Okay? So, ganun lang, no? Kunin mo lang yung buong area, tapos subtract ka ng sector para makuha mo yung fillet. So, fill in na natin yung mga given. So, we have dalawang triangles, 1/2 times 300 times 173.21. Tapos, magsasubtract ka ngayon ng area ng circle, no? Which is pi times 300 squared times 60 divided by 360. So, yung degrees yan, mawawala na, no? Kasi ratio naman yan. So, mawawala lang yan. So, we have area ng fillet is just equivalent to, dito tayo sa calculator natin. So, unahin natin magkakancel pala ito, no? Yung dalawang 2 dito. So, hindi na natin kailangan yan. So, we have 300 times 173.21 minus yung pi times 300 squared, kasi pi r squared,
times 60 divided by 360. So, parang 1/6 lang yan, no? So, that's 4,839. Sulat na natin. 4,839.11 meter squared. Okay? So, ito na yung area ng fillet. Or, pwede nyo i-double check kung gagamitin yung area ng spandrel, pero mismo ako hindi ko kabisado yung area ng spandrel, no? So ito lang, mas madali, tapos makikita mo naman sa figure, mas okay talaga na alam mo yung ginagawa mo, no? So yun, yun para sa sample problem na to, no? Review na lang yung mga data na to dun sa previous sa sample problem natin kung paano nakuha si tangent na yan, okay? So yun para sa sample problem na to, and I hope na malinaw lang, madali lang naman yung sample problem na to, no? And yun, thank you ulit for watching, and see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.